O ayan, sabi si Tamba ay nasa Bagyong Yolanda, 'di ba? During that nandun sa Leyte during the Bagyong Yolanda. Sabi ng mga ensaymada at hindi daw makakalimutan ang kabayanihan. Eto nga po yan. Oh, Diyos ko po, Diyos ko. Anong klaseng mga fake news ito? Masyadong pinopromote. Anong klaseng mga vloggers yung ensaymada? I mean, bakit hindi sila tumatalikod? Di nila nahalata yung mga kainutilan, kapalpakan, kaguluhan. Diba? Pagbagsak ng halaga ng piso, pagmahal ng bilihin, pagkalat ng droga. Anong klase ito? Bulag ba sila? Are they living in an alternate reality or alternate universe? Hanga-hanga sila kay Tamba na puro pamumulitika ang ginagawa. So, si Senadora Amy po, nag-post nga na sabi, katraidoran daw ang ginagawa at I think binabanatan ni Senadora Amy si Tamba dito na parang katraidoran itong purong pamumulitika tapos hindi isinasabuhay or hindi inaalala yung naging aral nung Yolanda. Ang tindi po nung aral ng Yolanda. Doon natin nakita kung gaano kapalpak ang dilaw na gobyerno. Yung mga dilawan. Kaya, Kuting, bakit parang excuse me, nabusog sa hangin. You're testing the waters na nakakita na kayo, visible na si Marimar sa mga lakad mo. Are you planning to appoint Marimar? Binuking yan dati ni Queen Boljaquera. Siguro pinigil nyo lang para hindi magmukhang fake news si Queen Boljaquera noon, di ba? Pero malay natin kung ano ang impluwensya ni Marimar sa pamumuno mo, Kuting. O, nasa dark chamber mo ba siya? Just like yung si kamag-anak ng artistang nakulong pero nakalaya pa rin. Yung nagdala ng bulalo sa kondo, may kamag-anak yun eh. Kamag-anak nung artista na yun na nasuntok sa mata. Yung kamag-anak nun ay tao rin katrabaho at ka-law firm. Nung nanununtok naman ang mata na Tambilina. O, di ba? Medyo connected sila. So, eto nga po, sabi ninyo, si Direk Daryl Yap, sinupalpal si Senadora Amy. Kasi nagsalita si Senadora Amy na parang tatay na ang tingin niya kay PRRD at poprotektahan niya at kakampihan niya. At nasa side siya ni PRRD ngayong inaatake si PRRD ng lower house, no? Na pinamumunuan ni Tamba. Thank you, Ate Marites. So, dinidare ngayon ni Direk Daryl Yap si Senadora Amy, huwag puro lip service, parang gano'n na. Siguro magre-react ako mamaya. Saan ko i-react? Sa harapan na lang. Ngalay ng pangako din sa Maui Spencer. Sa Princess Maui. Mag-react ako dun sa post ni Senadora Amy, no? Sige, magre-react ako mamaya. So, nabasa siguro ng Direk Daryl Yap na gano'n nga, di ba? So, parang ang tingin din ng marami, wag puro dada, Senadora Amy, sabi ng iba doon, di ba? Wag puro dada. Nasuportado mo si Tatay Digong, talikuran mo na yung kapatid mong yan. Dahil sa totoo lang naman, sinisira na ng kapatid ni Senadora Amy ang reputasyon ng mga Marcos. Baka Senadora Amy, baka magawi ka sa channel kung mumunti, di ba? Pero parang malapit na kayo sa point of no return ng pagre-redeem ng pangalan. I mean, na-redeem nyo nga, pero sinisira naman ng kapatid mo. Baka umabot kayo sa punto na wala nang balikan yan, talagang sira na ang reputasyon nyo, damay ka. So kung talagang poprotektahan mo si Tatay Digong, araw-arawin mo ng batikos ang duwende dyan sa alam naman naming hindi ka makapagsalita ng gusto kasi alam mo naman sa sarili mo hindi kapatid mo ang utak ng kaguluhang ito at kapalpakang ito, kundi yung relative by affinity mo, di ba? Yung kamag-anak mo sa kasal. So, ito ang dare ni Direk Daryl Yap kay Senadora Amy. Kaibigan sa kaibigan manang I dare you. So, magkaibigan kasi si Direk Daryl Yap at saka si Senadora Amy. Gaya ng matagal ko nang sinabi, at dito po ibubuking ni Direk Daryl Yap, fake news ito, na si Tamba ay nandun sa Yolanda, katulad ng sabi ni Miss Crisette. Kahit na ang sabi ng mga ensaymada vloggers, ay, hindi namin makakalimut, Diyos ko. Porque 10-year anniversary, pinababango nyo ang pangalan ng Tamba na yan. Disgusting! Ayan, po si Direk Daryl Yap. Gaya ng matagal ko nang sinabi, dalawa ang aking dahilan kung bakit ako naging anti-liberal or anti-dilaw. Liberal Party, dilaw yan eh.
Kahit buong buhay ko nakisimpatya ako sa mga Aquino. Ay, kilala ka ni Direk Daryl Yap ng turo, mga Aquino heroes. Ganun din kami, di ba? Kanilang mga kakampi at ipinaglalaban. Ang mga dahilan na ito kung bakit naging anti-dilaw si Direk Daryl Yap ay SAF 44 na banggit ko kanina. Di ba yung Fallen 44 na ang bagal ng rescue? Naubos tuloy yung 44 Special Action Force natin doon sa Mama Sapano ba yun? At yung Yolanda. Ako nga, tatlo ang ko, Direk Daryl Yap, shout out. Tatlo yung reason kung bakit umayaw ako sa Dilaw. Yung una, yung Manila Bus Hostage Tragedy. Yung nirat-rat ni Rolando Mendoza, yung pulis. Hinostage niya yung mga turista sa loob ng bus ng mga Hong Kong nationals. Grabe ang kahihiyan ng Pilipinas noon. Ang daing OFWs nun, kahit pinagbawalan ng Hong Kong government na huwag gumanti sa mga kasambahay na Pinoy, ginawa ng paraan ng ibang mga incheck na mapalayas ang kanilang mga trabahador na Pinoy bilang ganti doon sa nangyari. 'Di ba? Hindi humingi alam niyo nung pumunta ako ng Hong Kong, mga ate at kuya, hindi ngumingiti. Kailan ako pumunta ng Hong Kong? Basta administrasyon ni Ngoy Ngoy pa yun eh. Hindi ngumingiti ang mga Hong Kong nationals sa mga Pinoy. Kahit ang iingay ng mga Pinoy sa MTR, sa tren ba, sa mga parks ng Hong Kong, sa mga closed roads, ganyan, sa mga umpukan ng mga Pinoy, hindi ngumingiti ang mga Hong Kong nationals po nakakasalubong ng Pinoy. Dala nila yung galit. Nga lang, at kung hindi nga nagsalita yung Hong Kong government noon, baka mamaya sinaktan na ng mga Hong Kong nationals, ginantihan na yung mga katulong na mga OFWs na Pinoy. Pero ang dami pa rin na pauwi ng Pinas. Ginawa nila ng paraan. Inis talaga sila. Dahil yun dun sa Manila Bus Hostage Tragedy. I think kasi simula lang noon ni Ngoy Ngoy. 2010, 2011, mga ganun yun eh. Dear ni Direk Daryl, bilang kaibigan mo, Senator Amy Marcos, bakit hindi mo ikwento, siguro ganun yun, kung paano po tayo naging magkakilala at bakit natin sabay na minahal si PRRD? Ano kaya ang kwento kung bakit nagkakilala si Senador Amy, no? Baka si Direk Daryl Yap ay pumunta din sa Leyte. I don't know. Paki-message na ako, Direk Daryl Yap, kung hindi ka busy. Hindi po sapat na sabihin mo, yan, 'di ba, nakukulangan si Direk Daryl Yap sa message mo, Senadora Amy. Wala nang dapat no holds barred na, 'di ba, ganoon. Wala nang preno-preno, pabatikusin mo na yung butod na yan diyan sa yung duwending yan na salot diyan sa malaking bahay sa Ilog Pasig. Hindi po sapat na sabihin mo na sinusuportahan mo si PRRD laban sa mga emote ng pinsan mo. Yung pinsan si si Tamba, 'di ba? Kasi pinagtatanggol ni Senadora Amy si PRRD laban kay Tamba. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa Yolanda? Bakit hindi nyo po ikwento na nang dumating ang Davao Disaster Brigade kasama si PRRD ay nakunan yun sa nakunan yun ng media na naiiyak si Tatay Digong, galit ang mukha niya, tumutulo yung luha, ganun. Nasabi nga niya parang walang Diyos doon sa Tacloban ng time na yun. Ayun nga, umiyak si Tatay Digong at nagsabi pa ng nasaan ang Diyos dito, Amy. Kausap pala si Senador Amy noon, bakit pinayagan niyang mangyari ito sa Tacloban nga? Naalala mo ba yan, Sen? Nagtinginan lang lahat ng tao doon. Doon din po sa mission na yan ay tinanong kayo ng mga kasamahan ko, nasan po si Martin Romualdez? Pumunta si Direk Daryl Yap siguro sa Leyte at may mga kasama siya. Ang bagets pa ni Direk Daryl Yap noon. Bakit si Martin Romualdez lang ang nandun? Ang tanong nung kasamahan ni Direk Daryl Yap. Hindi ka po sumagot, Senator. So, sariwa pa sa alaala ni Direk Daryl Yap yung nangyari. Nagtanong sa'yo kasi ikaw ang nasa bahay nila. Bahay ni Tamba, nandun si Senadora Amy. Wala yung Yeda, yung asawa ni Speaker Martin na kongresista rin. Wow, mag-asawa kongresista, di ba? Sana all double budget.
Ang naaalala ko lang, sabi ng staff nyo doon, si Manang Aimee po ang natutulog sa kwarto nila Sir Martin. So nasaan si Tamba? Kung si Manang Aimee ang natutulog sa ano ba tawag diyan, sa master's bedroom, right? Nasa abroad. Yung sabi ni Miss Crisette, alam niya nasa abroad oh. So ang tanong ko po, Senator, kung nandun po si Martin Romualdez gaya ng pinagsasabi ng mga pangit niyang friends sa social media, itong mga ensaymada, bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila or master's bedroom, at bakit kayo ang nagmamando ng relief goods na ibinagsak lang sa bahay nila? Siyempre may mga connections, di ba? O papadala tayo ng tulong sa ating kaibigan kongresista na tinamaan ng bagyo ang probinsya nila. Ayan na, si Senadora Aimee daw ang nag-iintindi. Ang totoong concern ko po ay hindi yung napakasinungaling nilang magsabing nandun sila nung Yolanda. Kasi isang buwan kang natulog sa kwarto. Oh my God. So maybe umuwi din si Speaker Martin pero sa Manila lang nagstay. Sumaglit lang sa Yolanda, siguro nagpa-picture sakal-sakal yung babae or yung kanina yung picture na ito. Ayan, pinoprotektahan yung, I don't know kung saan to, baka pictorials to eh. Diba? Pormang-porma, mukhang hindi naman siya mukha naman siyang hindi basang-basa sa ulangan. Ngiti-ngiti pa nga, Isang buwan si Senador Aimee nagstay doon? So, ang tanong ni Direk Daryl Yap, isang buwang natutulog si Senador Aimee sa master's bedroom. Ang tanong, saan po sila natulog ng asawa niyang si Yeda? Sa servant's quarter or sa maid's quarter? So, hashtag Made in Leyte. Sino ang Made in Leyte? Si Senadora Aimee. Spoiler alert, panoorin niyo ang Made in Malacanang. Ayoko nang spoil. Pero magtaka kayo kung bakit, 'di ba may 3 maids doon sa Made in Malacanang na movie. 3 maids 'yun, 'di ba? Si shout out Ma'am Elizabeth Freeman. Hoy, ang mga likers dadagdagan pa. 400 plus tayo. Sana lumagpas pa kalahati 'yan. 'Di ba? May 3 maids doon sa pelikulang Made in Malacanang. Si Ma'am Elizabeth Oropesa Freeman, si Beverly Salviejo, at saka si Carla Estrada. So, dapat ang title ay Maids in Malacanang. Bakit Made in Malacanang? Bakit hindi plural? Yun na. Ayan ang clue. Made in Leyte. So, si Senadora Aimee ang punong abala doon. Siya ang umiintindi. So, para mapabango or gawin ang responsibilidad ng mga kamag-anakan ni Senadora Aimee politiko sa Leyte, siya ang umintindi. So, para siyang katulong doon sa Leyte. Although hindi man siya katulong, di ba? Siya yung punong abala, siya yung umiintindi. Siya na lang lagi. Ngayon, pinipressure ni Direk Daryl Yap si Senadora Aimee na sabihin tong kwentong to. Nga lang at hindi naman pwedeng isiwalat lahat ni Senadora Aimee. Di ba? Hindi naman niya pwedeng bulyaw-bulyawan si Romualdez na, hoy Romualdez. Hoy pinsan, hoy insan, mekos-mekos na yan. Hoy insan, huwag mong masyadong binabalahura si Pangulong Duterte. Kita mo naman, unang-unang dumating si Pangulong Duterte sa Tacloban nung humupa ang bagyo. Ikaw nasaan ka ba? Siguro, private chat na lang. Huwag mo namang pinipersonal si Pangulong. Alam mo namang mabuting tao yan. Hindi nyo ba kayang i-provide ang hinahanap niyang accounting ng gastos nyo? I don't know kung may constant communication pa si Senadora Aimee at saka si Speaker Martin na pinsan niya. So may 'di ba? So nabuhay ulit ang sama ng loob siguro ni Direk Daryl Yap. Bakit parang masyadong may preno pa rin si Senadora Aimee sa pagbabatikos kay Tamba? Masyado niyang pinoprotektahan porket kamag-anak niya. Maybe Senadora Aimee, ang point ni Direk Daryl Yap dito, maybe it's about time for you to speak up. Wag na yung blood is thicker than water, Senadora Aimee. Pag may kamalian, kapalpakan, wag nang protektahan. 'Di ba?
Ganon. Kung meron kang dapat isiwalat, isiwalat mo na. Kung may mga puting ahas si Miss Maharlika, malamang mas marami ang nag-i-inform sa'yo kung ano ang nangyayari sa administrasyon ngayon. So bakit hindi mo isiwalat kaysa naman tuluyang masira ang pangalan ninyo? Damay ka, Marcos ka, nag-iisa kang Marcos na matino ngayon, wala nang iba. Si Madam Imelda hindi na namin maasahan, ulyanin na. So, kailan ka magsispeak up? Kailan kaya magsispeak up ang mahal na senadora? Magkalabuan kaya sila ni Direk Daryl Yap? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.